77 anyos na si Lola Gloria at ang tanging hiling lang niya, makapiling muli ang nawalay sa kanyang pamilya. Isang video ng nananawagang lola ang ipinadala sa aming Facebook page. Araw po sa inyong lahat. Ako po si Aling Gloria. Pangalan po ng aking ina ay si Fortunata Arosado at ang akin po ama ay si Cirilo Bacate. Ako sana po'y makikiusap sa inyo na sana po'y matulungan ninyo ako na makita ko man lang ang mga kapatid ko. Kasi po ako'y may edad na rin. Gusto ko man lang makita ko kahit isa man lamang sa kanila. Dito sa Cabuyao, Laguna namin siya natunton. Si Lola Gloria, 77 anyos. Nakikita ko po si Lola Glo na naiyak po mag-isa. Nalulungkot daw po siya kasi po parang hindi niya po nakasama yung mga kapatid niya or yung pamilya niya. Bilang tulong na rin po kay Lola Glo kasi po siya po yung nagpalaki sa akin. Yun po yung naisip ko na humingi po ng tulong sa inyo. 1948, lumuwas sila ng kanyang ina mula sa La Paz, Leyte para mamasukan sa Maynila. Kasi mahirap ang buhay sa Leyte. 6 na taon lang ako noon. Kasi ayaw niyang iwanan ako sa mga kapatid kasi ako nga ang bunso. Siyempre, nung una, iba ang galaw mo. Ibang bahay, maganda. Sa amin, pawid. Ang pagkain namin, siyempre, masarap. Doon sa amin, karaniwan ni kamote, mais. Siya ang gumagawa sa bahay, naglalaba, nagluluto, all around siya. Ako naman, siyempre, nautos-utusan din naman ako. Pero kinalaunan, ang kanyang ina nagkasakit. Namatay ang kalahating katawan niya. Ako niya ang nag-aalaga sa kanya. Lagi hinahapulos ng ulo ko. Matulog daw ako. Kasi wala nga kami kamag-anak. Kami lang dalawa. Silang dalawa nag-uusap pero naririnig ko. Sabi, Porto, wag na hindi ka na lang iuwi ka na. Siyempre dito wala ka rin namang gagawin doon. May mga anak kang mag-aalaga sa iyo. Sabi niya si Gloria naman maliit pa. Pero ako'y nakikiusap sa iyo, iwanan mo si Gloria para may kalaro yung dalawa kong anak. Ang nanay ko, basta tayong sinabi, babalik siya. Tapos sabi niya, diyan mapag-aaral ka, doon sa atin, hindi ka makakakain. Hindi rin ako pumayag, Neng. Nung siya'y naghahakot na doon sa sasakyan, takbo ko. Sa paglisan daw ng kanyang ina, nagbago rin ang trato ng kanyang amo. Nananakit talagang amo ko. Kinukulit ka. Kaya itong mga binti ko, puro itim. Kailan ang tama-tama mo? Ulitin mo yan! Galit na galit sa akin. Para kang aso kung kumain. Sige, ubusin mo yan. Kinakain ako doon sa Pranganita. Kain naman ako, gutom ako Dahil sa naranasan niyang pagmamalupit ng kanyang amo. Gloria! Ang 12 anyos lang noon na si Gloria. Tumakas at nagpalaboy-laboy sa luneta. Nagugutom ka, wala kang kakainin. Mauuhaw ka, wala kang iinumin. Pupunta ka sa lister. Painom nga po. Naranasan ko po yun. May tira nila, kinakain ko yun. Pero nakakita sa akin, isang bata. Huy, ba't ka dyan natutulog? Nagtitinda rin sa Bulaklak sa luneta. Sabi ko, baka naman ako pwede sumama dyan. Kumbaga, nakatagpo ka ng kaibigan. Pero tila naging pabigat daw siya sa bahay ng bago niyang kaibigan. Narinig ko ang salita nila, kumuha ka pa ng papakainin mo, nakikita mo sa atin ay kulang pa. Kaya napilitan siyang maging palaboy ulit hanggang nakilala niya ang isang tindera na naawa at kumupkop sa kanya. Sabi sa akin nung tindahan, mabuti na yan kasi magpalaboy-laboy ka riyan. Pwede bang bumili ng itlog? Dito na rin niya nakilala si Cirilo na kinalaunan kanyang napangasawa. Masaya ako. Gawa na may pamilya na akong matatawag na akin. At yan naman ipinangako ko. Sino man sa mga anak ko, hindi ko iiwanan. Iiwanan ko sila. Nakahimlay na ako.
Pero iwanan ko sila na buhay pa ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kagaya ng ginawa ng nanay ko, iniwan niya ako. Hindi ko kakayanin. Biyuda na ngayon si Lola Gloria, nakatira sa bahay ng kanyang anak, nag-aalaga ng mga apo. Ngayong nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay, lagi raw niyang naaalala ang mga naiwan niyang kapatid sa Leyte. Naghihinanakit lang ako. Bakit nabayaan nila ako? Sa linggong ito, mula Maynila, sinamahan ng aming team si Lola Gloria sa Leyte para hanapin ang kanyang mga kamag-anak. Matapos ang 7 dekada, nakauwi na rin si Lola Gloria sa kanyang probinsya. Saya-saya ko. Sana kami ay magpagita. Balik kita mga kasangkayan, hindi nga aton na taramdan bombohan ay sa udto. Nanawagan muna siya sa local radio station. Nananawagan ako dyan sa La Paz. Kung kayo naman naririnig ninyo ako, ang pangalan ng kapatid ko, si Pelayo, si Miyong, si Siling, si Paran, at si Kuring. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa iba't ibang mga sangay ng gobyerno sa Leyte para ipagtanong ang mga apelyido ng kanyang mga magulang na Arosado at Bacate. Ang sabi ni Lola ay palayaw lang yung alam niya. So, hindi natin makukuhanan yun, matitrace sa record namin. Yung parents po, wala din silang record, kahit mga kapatid niya. Ang records daw bago ang World War II, kasama na ang records ni Lola Gloria at ng kanyang mga kapatid, nawala. That is 1942, o kapanganakan niya. So however, ang records natin from 1918 to 1946 were destroyed by the Second World War. Pero may naalala si Marlon May client ako dito noon na middle name niya ay Arosado. sa pag-iikot ng aming team. May nakapagturo sa amin ng isang residente na kaapelyido ni Lola Gloria. Ang apelido niyo raw po ay Arosado? Opo, yung middle ko po, Arosado. Baka meron pa po kayong ibang kakilala na kaapelido niyo na Arosado? Opo, si Lola Serria. Pinuntahan namin ito. Serria Rosado. May kilala po kayong Gloria Arosado? Opo, kilala ko po yun. Pamangkin ko yan. Pamangkin niyo po. Ina niya ay magpinsan kami. Ayon sa 82 anyos na si Lola Sergia, na posibleng tiyahin daw ni Lola Gloria. Naaalala raw niya noong dinala ang batang si Gloria sa Maynila. Gusto naman ang biyahe niyo? Mo nakadto ako iya pagkikita kung ano nga imo man itong gimpinaupod. Ada pong kuno daw ini niya ra. Agaron. Tugma rin ang mga naalala niyang pangalan ng mga kapatid ni Gloria. Mayroon siyang kapatid na si Siling. Si Kuring, si Miyong, si Gloria, pang bunso. Taong 1949, sa edad na 12 anyos, namasukan din si Lola Sergia sa Maynila, kung saan daw nakita pa niya ang nooy musmus pa lang na si Gloria. At ang kasama raw nito nung mga panahong yon, hindi ang kanyang ina, kundi ang ate raw niya. Di ko kang Kuring, nasing ako nga, pag pinaupura mo ito na bata, ngalong kay, amon ko ang para matimang no niya. Kaya naawa ako talaga bata na kung kairoman hiton. Mupay kung napipihok ni mo nga magmamaupay itong dinhit iyak abutang. Hanggang si Lola Sergia bumalik na ng Leyte. May balita po ba kayo kung kailan siya babalik? Andun pa rin sa Maynila, nagtatrabaho. Ay, lanera ka mo, pay magkunot tabutang amo, malanigin batonera. Matagal na raw siyang walang balita sa pamilya ni Lola Gloria. Gayunman, sabik daw siyang makita itong muli. Parang nalulungkot ako sa kanya. Pag-isip ito niya rin na niya kamag-anak kasi hindi naman nakakita-kita yan mga kamag-anak niya nga mga kunhain. Hindi rin pa ito niya maaram nga adi pa kami nga mga buhi. Lalong matutuwa ako kung halimbawa magkita pa kami. Nabuhi pa yung
Kung makita namin siya, pwede mag-reunion para makilala lahat ng mga kamag-anak. Kaya dinala na ng aming team si Lola Gloria kay Lola Serhia para magkita silang muli. Eh, siyempre, masaya ako. Kung wala man naman kapatid ko, pamangking ko, sigurado. Excited na kami. Siyempre masaya. Masaya kami. Tears of joy. Ayan, itabubo. Maring kabuhabubo. Oh, ita. Nayamang kapapakita ka amo. Maram kat pinasaya. Waray-waray. Ginoo na ikaw manapagan ko Pakilala ka mo. Serhia ako nga iyo din ni uno dada ni mo iday. Ano man ay man ani mga kaupod nga to. Waray ang ulaw. Waray na. Takusahan ka na lagyap ito. Agi yo, ito kay apakita kad para ka malipay manit mga uropod nimo. Hindi kita maalala na. Oo, kay nagkalalangas na kita. Nagkita-kita din tuguti ka pa. May kuring, ha? Ni kuring. Amo ito na pakianak ako nga amo imong kaupo dito. Uri na ito numuligyap nga ni. Si Pilayin. Sila Mio. Nagsialis sila lahat dito. Pero buhay pa sila. Sus, hindi ko na nakita yun. Siyempre, masaya. Nagpangit-pangilala kami kahit papano. Alam kong sila, hindi ninyo ako nakikilala, pero siya sinisiguro kong kilala ako. Kung maaari lang, dito na lang siya sa amin. Masaya pa ako para kay Lola Glo. Magse-celebrate na po kami. May kasama na rin po kaming iba na pamilya rin po namin. Pagkumain ka para kang aso. Matapos ang 7 dekada. Natuntun man ni Lola Gloria ang pinsan ng kanyang ina na si Lola Serhia, panalangin pa rin niya makita ang kanyang mga kapatid at iba pang mga kadugo, lalo pat napakabilis ng pag-usad ng panahon. Sana raw may oras pa para mangyari ito. Sa mga kapatid ko, ay umaasa ako na kayo ay matatagpuan ko at magpapangita pa tayo. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.